natin na sila ay nagpatuloy, kaya sa panahon natin ngayon, ang gospel ay ating naabot. Kung wala sila, ay wala rin tayo. Kaya tayo po ay magpatuloy para po sa mga susunod na henerasyon at mas marami pa pong maligtas. Amen. Let's open our Bible in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Second Thessalonians chapter 2 verse 15. Tayo po'y tumayo. Basahin po natin ng sabay-sabay. At mamaya tatalon tayo ng chapter 3. Second Thessalonians chapter 2 verse 15. Amen. Nandiyan na po kayo. Amen. Basahin po natin sabay-sabay. Verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Chapter 3, verse 6 to 7. Verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which ye have received of us. 7. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. Verse 14 to 16. And if any man obey not our words by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. 15. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. 16. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Tayo po'y manalangin. Magpala namin Diyos sa dakila. Salamat po Panginoon sa muling umaga na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami po ay mag-aral po ng iyong salita. Naway pangunahan niyo po kami Panginoon. Kayo po ang siyang kumilos sa amin. At maging sa inyong tagapagsalita, Panginoon, naway kayo po kumilos magbigay ng talino sa akin, Panginoon. Kayo po ang siyang magsalita para sa akin at naway kayo po ang siyang makita at ang inyo pong mga aral, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po mga kapuna, mga kapatid. Bago ko po ituloy yung mensahe, mga kapatid, disciples, sulat nyo. Bago ko po ituloy ang mensahe, ito po ang unang linggo ng 2024. Amen? Amen? Number 7, para sa Panginoon. The number of the Lord is 7. At alam niyo po, marami pong tao ang sinelebrate ang New Year na pagpasok ng taon na sila ay mayroong tinatawag na New Year's resolution. Amen? Di ba? Magbabago na ako sa taong 2024. Amen? Pero alam niyo po, ang Kristiyano, siya ay nagbago mula nang makilala niya si Kristo. Amen? At bawat araw, hindi taon-taon, bawat araw dapat tayo ay nagbabago. Amen? Umiiwas sa kasalanan, gumagawa ng kabutihan. Amen? At ang mga tao sa panahon natin ngayon, sila ay umaasa sa mga pangpaswerte. Di ba? Katulad ng mga Chinese sa kanilang mga pinauso na kapag bumili ka ng porseras na sinusuot na may mga brilyante, may mga patong mga halaga, yan ay swerte. Tama? Amen? Inilalaan natin dyan yung swerte. Yung ibang mga incheck, sila ay nagtutusok doon ng mga umuusok. Ano ba tawag po doon yung umuusok na stick? Di ba? Yung stick po, ano ba yung insenso ba yun? Di ba po? Marami po tayong tinutukoy na pangpaswerte. Pag tumingin ka ng dyaryo, anong horoscope mo? Anong year ka? Anong year ngayon? Year of the Dragon. Pag year of the dog ka, malas ka. Di ba? Pag year of the, year of the monkey, swerte ka. Di ba? Diyan tayo nakabase. At minsan nakabase tayo doon sa yung nagsasalita sa television na Chinese na nagsasalita ng mga swerte.
Swerte ang nakapula sa araw na ito. Di ba? Malas ang nakaitim. Di ba? Minsan doon natin ibinabase ang ating kapalaran. Amen? Pero sana ngayong 2024, huwag tayo magbase ng ating ng kapalaran sa ating buhay sa mga bagay na yan, kundi sa Biblia lamang. Amen? Sa Biblia, bakit? Ito ang tunay na nagsasabi. Kahit nakaitim ka, nakapula ka sa araw na yan, walang malas. Amen? Pag ikaw ay na kay Kristo, walang malas. Pero may palo. Amen? May palo pagpasaway. Ganun, anak tayo ng Diyos eh. Amen? At wala ring swerte. Ang tawag doon ay blessing. Amen? Hindi swerte. Sa mga Kristiyano, walang swerte. Ang tawag doon ay blessing. Dahil ang blessing sa Kristiyano, hindi siya yung, kumbaga, kapalaran. Na kumbaga tumaya ka ng loto, nanalo ka, kapalaran mo yon, swerte. Hindi ganun sa Kristiyano. Kapag sumunod ka sa Panginoon, blessing. Amen. Hindi swerte ang tawag doon. Naintindihan po? Amen. Kaya maging masunurin lang tayo sa Panginoon para may blessing tayo matatanggap sa Panginoon. At ang Panginoon, hindi niya dinadaan sa swerte. At tingnan ko nga, sumunod tong anak ko. Ano ba to? Siswertein ba to sa akin? Hindi ganun. Automatic, kapag sumunod ka sa Panginoon, may blessing. Amen? At hindi yung swerte na ano lang, kapalaran na bigla na lang siya darating o minsan hindi siya darating. Amen? Huwag natin itungtong ang ating paa ngayong 2024. Huwag tayong maniwala sa Year of the Dragon, sa horoscope. Huwag tayong maniwala dyan dahil hindi yan totoo. Amen? Dahil yan ay gawa-gawa ng mga tao na walang Diyos pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Ang yan ay gawa-gawa ng mga tao naniniwala kay Buddha. Buddhist ba kayo? Amen? Diba minsan maglalagay ka dun sa pinto mo ng kulay gold na mataba na nakaganon? Diba? Naalala ko nun yung tatay ko bumibili pa ng pusang gumaganon. Diba? Pampaswerte. Para daw pumasok yung swerte. Amen? Diyos-Diyosan yun yung gumaganon. Diyos ng mga, ano yun ng mga incheck tapos yung nakaganon. Amen? Diba ako'y nagtataka sa iba. Merong nakapako, merong nakaganon. Ano ba yun? Dalawa yung Diyos. Diba? Amen? So, huwag tayong malito. Yan ang nilalagay sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, na dinadaya tayo. Amen? Ang blessing natin ay nasa Panginoon. Amen? Let's go to our message. Ang tema natin ngayong buwan ay involvement and consistency. When we say involvement, bawat isa po sa atin kailangan may ministry tayong inahawakan. Whether ito'y nasa mababa sa paglilinis, sa pag-aayos dito, paglilinis ng mga electric fans, dapat meron tayong ministry. Pag-aayos ng halaman, merong ministry. Amen? Lahat dapat ngayong 2024, simula ngayon, magkaroon po tayo ng ministry. Amen? Dahil ang ministry ang may reward, mga minamahal na kapatid. Amen? Kung wala kang ministry ngayong taon, magkaroon ka ng ministry. Pumili ka ng ministry na may gagawin ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Natutulong ka sa church, sa katawan ng Panginoong Jesucristo. At hindi lang mag-involve, maging consistent. What is consistent? Yung nag-involve ka, dapat nagpapatuloy yun. Hindi yung nag-involve ka January, tapos sa susunod na buwan, wala ka na. Amen. Hindi ka consistent. Amen. Ang sabi ng Biblia, ang nagpapatuloy yun yung may reward. Pero kapag huminto ka, paano kaya yun? Wala nang reward. Amen? Kaya dapat nagpapatuloy tayo. Amen? Amen. So the title of our message, the statement of our faith. The statement of our faith. Mga kapatid, ilalatag ko po sa inyo kung ano ang pananampalataya meron ng isang Kristyanong Baptist, Christian Baptist, upang kayo po ay dito po tumindig at hindi kayo malihis. Okay? Kung sakali mang may darating na magtuturo ng mga ganitong aral, ay hindi kayo malihis. Ito pong ating titindigan, dito po tayo dapat nakatungtong. Okay? This is the Baptist statement of faith. Okay? Ito po yung ating pinaniniwalaan. Okay? At hindi tayo dapat mag-compromise sa iba na nagtuturo ng kamalian. In our introduction, in every organization, association, or in other what we so-called groups, there is a rule of conduct in their existence. Yung mga organization na naitatayo, meron yan mga rules and regulations. Okay?
At masigit pa dyan ang church na itinayo ng Panginoong Kristo. At dapat tayo maging standard sa bagay na yan. What cannot be trusted if the said rules and standards alters their regularities? The work of God is not so-called bogus. Minsan nagiging bogus ang church. Bakit? Walang standard. Kung ano-ano na lang nangyayari. Kung ano-ano na lang ang tinuturo. Okay? Nagiging kulto. We hold traditions and rules in our church not just because we like it, but because it has a basis. Kung bakit may mga ganito tayo, bakit nagdadamit tayo ng maayos tuwing linggo? Dahil may basehan tayo at ito ay nasa Biblia. Amen? Kung bakit kailangan natin umiwas sa kasalanan, may basehan tayo at ito ay nasa Biblia. Amen? Why we learn or why learn the statement of our faith? Bakit natin kailangan pag-aralan ang statement o basehan ng ating pananampalataya? Number 1, our Savior commanded it in Matthew chapter 28 verse 20. Let me read for you, mga kapatid. Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yung word dyan na sinasabi, teaching them to observe all things. Okay? Yan po yan, mga kapatid. Yan po yung statement of faith na kailangan po ituro sa bawat mananampalataya. At ang nag-utos po niyan, walang iba ang Panginoong Kristo na nag-establish ng church. Number 2, the forefathers preach, teach, live, and die for it. Acts chapter 5 verse 27. Amen? Kaya hindi po basta-basta ang the Baptist faith. Amen? Namatay po dyan ang mga apostol. Pinaglaban po nila yan, mga minamahal na kapatid. Dugo at pawis ang kanilang pinuhunan. Buhay para maipaglaban ang tamang pananampalataya na ating natatamo ngayon. Acts chapter 5 verse 27. And when they had brought them, they set them before the council. Dinala sila sa council. And the high priest asked them, saying, did not we straitly commanded you that you should not teach in this name? Sabi na, di ba pinagbawalan namin kayo na huwag kayo magturo ng pangalan na yan, Jesus Christ? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. 29. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Amen? We ought to obey God rather than men. Kailangan kong susunod kami sa Diyos kaysa sa inyo. 30, the God of our fathers raised up Jesus when he slew and hung on a tree. 31, him had God exalted with his right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Makita natin dyan, mga minamahal na kapatid, no? Pinaglaban nila. Amen? Pinaglaban nila kung ano ginagawa sa kanila sa mga apostol na ito para lang maipaglaban nila yung pananampalataya na meron tayo. Amen? And number 3, the Apostle Paul instruct to keep it. Inutos ni Apostle Paul na ito ay pang-ingatan, mga minamahal na kapatid. Okay? 1 Timothy chapter 6 verse 13 to 14. I give the charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot. Tingnan niyo po without spot, walang lamat, mga kapatid, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Hindi dapat nagbabago yung doktrina na ating pinanampalatayanan. Amen? Walang spot, walang dungis. Verse 20 to 21. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding, the word avoiding, iwasan, profane and vain babblings, and oppositions of signs falsely so called. 21, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. Makita natin, mga kapatid, kung gaano ka-stricto ang Biblia, ang Panginoon, ang mga apostol, si Apostle Paul pagdating sa doktrina, at hindi ito basta-basta. That is why dito tayo nakatungtong bilang mga Baptist. Amen? The statement of our faith must be the landmark of our basis, whatever we are going to do and wherein we are directing to.
The statement of our faith helps us not to be deceived or strayed away from the core beliefs of our faith and practices. Amen? Kaya ganito yung mga practice natin bilang mga Baptist. Amen? Hindi po ako galit na nagpapaliwanag lang. Amen? Dinidiinan ko ang dapat kong diinan para ito ay ating pong matutunan. Sa ating katawan ng mensahe, the statement of faith, number 1, the Word of God. 8 po ito, hindi ko alam kung matatapos ko, pero Lord willing, matapos ko siya bago mag-11. The Word of God. Okay? O ang salita ng Diyos. Taas niyo po ang inyong Biblia. Yan po ay naglalaman po ng salita ng Diyos. Nakasulat po dyan. Okay? Yan ang Word of God. We believe that the Bible is the Word of God, plenary. Pag sinabing plenary, perfect, complete, and verbally inspired and without error in the original manuscripts. Okay? Wala siyang mali. Okay? Tama siya na nagmula sa original na pagkakasulat ng Biblia na nandun sa mga scrolls na mga nakuha sa mga bato, sa mga tablets. Okay? Siya ay original na sinalin lamang sa Ingles. Okay? Kaya yung mga nagsasabi ng King James ay hindi inspired, sila ay nagkakamali. Amen? Dahil ang inspiration ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga mayroong naliligtas, mayroong nababagong buhay, mayroong conviction sa tinatawag. Amen? Written under the inspiration of the Holy Spirit, and that is, it has supreme authority in all matters of faith and conduct. Tignan niyo po yung has supreme authority. Merong itong otoridad sa lahat ng pananampalataya at ginagawa sa iglesia. Amen? Yan ang ating authority. Hindi katulad ng iba na JW, hindi lang ito yung kanilang supreme authority. Meron pa silang other books na 3. Okay? Yung Mormons, ganun din. Hindi lang ito yung kanilang supreme authority. Meron pang ibang aklat. Okay? Kaya may kakaiba silang mga aral na hindi natin maintindihan kung saan nila nakuha at binulong daw sa kanila ng mga anghel. Amen? At ang pagbubulong sa kanila ng mga anghel ay hindi maganda. Katulad din po yan ng mga Manalonians, di ba? Na binulungan din ng anghel. Kaya nakapagtayo ng isang reliyon. Okay? At hindi po tayo naniniwala dyan, mga minamahal na kapatid, sa mga bulong-bulong na yan. Sapagkat ang banal na espiritu ang kumikilos. At narito na po ang Biblia. Simula pa sa umpisa, ito po isinulat para sa atin. Amen? Furthermore, in view of the number of Bible translations, and paraphrases available today, many of which are poorly translated, and in some cases, in error. Yung ibang translation ay may mga mali. Okay? So, pag pinag-aralan natin yung Bible, yung bibliology, may kita nyo dyan, na may mga mali yung ibang version. Okay? Kaya dapat dun lang po tayo sa King James Version. Kaya yan po yung binigay ko sa inyo. Though hindi nyo siya gaano maintindihan, pero check nyo na lang po sa dictionary. May dictionary naman po. Okay? So, kaysa maligaw tayo ng pag-aaral, mga minamahal na kapatid. Okay? We reaffirm our confidence in the King James Version of the Holy Bible as being the preserved Word of God and sanction its use only as accepted text in all services and activities of our church. So kaya yan yung ginagamit natin sa gawain ng Panginoon. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi po dito, all scripture is given by inspiration of God. Okay, ano po yun? Ito po yun. Ito po ay inspired of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? Ito po ay nagtuturo ng doktrina, pagtutuwid, pagtatama, at ang katuruan sa buhay para sa ikatutuwid. Okay? Kaya nandito po lahat. Okay? Patungkol sa family, nandyan. Patungkol sa magiging mabuting ama, mabuting anak, mabuting nanay, nandyan. Mabuting kapitbahay, mabuting trabahador, nandito lahat sa Biblia. Amen? Matututunan natin. Mabuting estudyante, nandyan po. Kaya nga hinihiling ko po, basahin po natin ang Biblia. Amen?
Kasi po meron po tayong matututunan dyan at sumunod po kayo sa Bible reading po natin. Number 2, the Trinity. We believe that there is one living and true God. Iisa lang po ang Diyos. Amen? Eternally existing in 3 persons. Isa lang pero siya ay binubuo ng 3 persona. Amen? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. That these 3 are equal in every divine perfection and that they execute distinct but harmonious offices in the work of creation, providence, and redemption. Okay? 1 John chapter 5 verse 7. May ibang paniniwala patungkol sa Trinity o sa pagka-Diyos. 1 John 5:7. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Yung 3 yan ay iisa daw sila. Mga kapatid, kung hindi nyo maintindihan bakit naging iisa ang Diyos pero 3 siyang persona, huwag nyo na intindihin, mahirap talaga. Okay? Hindi kaya ng utak natin i-process kung bakit yung 3 ay naging iisa. Ang kailangan lang natin gawin ay maniwala dahil sinabi ng Biblia. Amen? Hindi natin kailangan gamitan ng anumang logic yun, mga minamahal na kapatid. Dahil ang Panginoon ang nagsabi nun. Amen? Pero kung may logic ako, diba, na pwede nyong gamitin. Bilang tao, ilan tayo? Isa ang nakikita, pero 3 tayo. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Amen? Diba? O iisa lang ako, pero 3 ang bumubuo sa akin. Naintindihan? Pag bumili ka ng 3-in-1 na coffee, di ba? May coffee, may creamer, may sugar. Pag binili mo sa tindahan, ilan ang bibigay sa'yo? Isa. Pero siya ay may 3 sangkap. Naintindihan? Yun yung ibig sabihin sa logic ng Trinity. Pero kung hindi nyo talaga maunawaan, huwag nyo nang unawain, maniwala ka. Amen? Maniwala ka lang. The Trinity. Okay? Sabi ng iba, may ibang paniniwala sa Trinity. Okay? Ang tawag doon ay oneness. Na si God, nung ginawa niya ang lahat, nandun siya sa throne, sa langit. Pangalawa, siya ay bumaba nung pinanganak si Jesus Christ. Bali nung bumaba si God, bumaba si Jesus Christ, nawala yung Diyos doon sa langit. Okay? Walang nagbabantay doon sa langit. Walang nagmamando sa mga anghel. Kasi yung God ay nakapako. Ang problema, namatay si Jesus Christ. Diba? So, ibig sabihin, namatay ang Diyos. Kung mamamatay ang Diyos, mga minamahal na kapatid, lahat tayo ay patay din. Amen? Naintindihan niyo yung logic? Amen? At pagkatapos si Jesus Christ namatay dun sa krus sa Calvary, umakyat siya sa langit. At iniwan dito yung banal na Espiritu. Dito ako naguguluhan sa kanila, tinanong ko sa kanila. Di ba po si Jesus Christ nung namatay, umakyat sa langit? Sabi niya, opo. Tinanong ko na magaling sa Biblia. Kung umakyat siya sa langit, sino yung bumaba? Na pinadalang banal na Espiritu. Sabi niya, ganito kasi yan, ganito, ganyan. Di ba? Hindi ko na siya maintindihan. Sabi ko sa kanya, umakyat, tapos bumaba, ano yung pabalik-balik? Di ba? Kasi nga, hindi nila maintindihan yung Trinity. Okay? Na nung namatay si God, si Jesus Christ dun sa krus ng Calvary, nandun si God the Father nasa taas. Hindi siya bumaba bilang Jesus Christ. Okay? Nahati sa 3 yung persona ng Diyos. Amen? Naintindihan? At yan ang kumikilos sa atin. Ang tawag dyan ay ang Trinity. Amen? Iisa lang po ang Diyos natin. Hindi katulad ng iba na naniniwala sa Trinity, pero ang daming Diyos. Ang daming Diyos-Diyosan. May kita mo sa kanilang simbahan. Amen? Hindi lang 3 ang kanilang Diyos. Diba? Ang dami nilang Diyos. Amen? Number 3, God the Father. God the Father. We believe in God the Father, an infinite, sovereign, mapangyarihan, personal, spirit, perfect in holiness, banal, hindi nagkakamali ang Diyos, mga minamahal na kapatid. Hindi tulad ng iba na sabi nila, nagkakamali ang Diyos. Wisdom, power, and love. We believe that He concerns Himself mercifully in the affairs of men, and that He saves from sin and death all who come to Him through Jesus Christ. Amen? Exodus chapter 20 verse 20.
Mga kapatid, papapirmahin ko kayo dito sa statement of faith natin. Pag natapos ko ito. Exodus chapter 20 verse 2 and 3. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Ano sabi ng Diyos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya lang ang problema, ang mga tao sa panahon natin ngayon, ang dami nilang Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon. Amen? God the Father, isa po yan sa Trinity. Pang-apat, Jesus Christ. We believe in Jesus Christ, God's only begotten Son. Isa lang po ang anak ng Diyos. At yun ay si Jesus Christ. Sabi ng mga Mormons, anak din ni God si Lucifer. Amen? Naniniwala ako na anak ni God si Lucifer sa pagkalikha. Okay? Pero hindi niya anak na tinutukoy dito katulad kay Jesus Christ na nanggaling talaga sa kanyang sinapupunan. Amen? Hindi magkaiba po yun, mga minamahal na kapatid. Doon po kayo lilituin ng ganong katuruan. Nanilikha, parang tayo, nilikha din naman tayo ng Diyos eh. Ibig sabihin, kapatid din natin si Jesus Christ. Amen? Amen? Nilikha po tayo, pinanganak po tayo sa pagkakalikha. Pero hindi po tayo mismo yung Diyos na katulad ni Jesus Christ. God's only begotten Son, conceived by the Holy Spirit. Si Mary ay na-conceive ng Holy Spirit at siya ay pinanganak. We believe in His virgin birth. Ipinanganak siya ng Birhen na si Maria. Sinless life. Ang sabi ng iba, na merong pang Book of Thomas na nakasulat doon na si Jesus Christ at nung bata siya, di ba, pinanganak siya 2 years old. Tapos yung mga susunod diyang taon, hanggang bago mag-30 siya daw ay makasalanang bata. Okay? Yun yung sabi nila sa may Book of Thomas. Pero wala siyang kahit anong kasalanan na ginawa. Sinless life si Jesus Christ. Miracles and teachings. We believe in His substitutionary o yung pakikipagpalit niya sa ating nang binayaran niya yung ating kasalanan. Okay? Nag-substitute, mga minamahal na kapatid. Kaya si Jesus Christ namatay dun sa krus ng Kalbaryo dahil nagkapalit ang ating katayuan. Pinalitan ni Jesus Christ yung katayuan natin na dapat tayo lahat ay pupunta sa impyerno at wala na tayong pag-asa. Okay? So pinalitan upang mabayaran ang ating mga sala. Bodily resurrection, ascension into heaven, umakyat na po siya sa langit, mga kapatid. Okay? Kaya yung nandito na po sa atin ngayon ay ang Holy Spirit. Siya na po yung ating kasama. Perpetual intercession of His people as our high priest and personal visible return to earth. Amen? Si Jesus Christ po ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Sino po ba yung Emmanuel na yan? At yan din po, yan pong nasa Isaiah ay isa pong propesya o isang hula na kung saan nangyari po sa Matthew chapter 1 verse 21 and 23. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. 23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Amen? Jesus Christ. Yan po si Jesus Christ, mga minamahal na kapatid, na siya po ay matagal nang inihula sa atin, at siya po ay darating. Amen? At inaabangan po natin ang muling pagbabalik ni Jesus Christ na tinatawag na rapture. Okay? Number 5. The Holy Spirit. We believe that the Holy Spirit is a divine person, equal with God the Father and God the Son, and of the same nature, that He was active in the creation, that in His relation to the unbelieving world, He restrains the evil one until God's purpose is fulfilled.
that He convicts of sin. Siya yung nagkukonvict ng kasalanan pag nakagawa tayo. Of righteousness, siya rin nagtuturo na gumawa tayo ng kabutihan. And of judgment, yung tamang paghuhusga, that He bears witness to the truth of the gospel in preaching and testimony, that He is the agent in the new birth, that He seals. Siya yung nagselyo sa atin, natanda na tayo ay ligtas na nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Induce, indwells, nanangan siya sa atin. Guides, ginagabayan niya tayo. Teaches, tinuturuan niya tayo. Witnesses, di ba? Tayo ay kanyang tinuturuan na magbahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Kumikilos siya, yan ang trabaho ng Holy Spirit. Sanctifies, pinapabanal na tayo. And helps the believer kapag may problema pinagdaraanan. Amen? Kaya mga kapatid, kung wala yung guidance sa inyo ng banal na Espiritu, maaaring hindi ka paligtas. Amen? Kaya siguraduhin natin, minamahal na kapatid. Ang sabi ng ilan, ito narinig ko lang to sa mga Buddhist. Para sa kanila, meron silang tinatawag na na parang katulad din ng ng Holy Spirit. Pero para sa kanila, kapangyarihan lang ng Diyos yung Holy Spirit. Okay? Kumbaga, kung i-compare natin, si God the Father, yung Holy Spirit ay kanya lamang kapangyarihan. Hindi talaga siya Diyos. Kapangyarihan lang. Amen? Pero hindi natin pwede sabihin yung bagay na yan. Bakit? Tingnan niyo po. John chapter 14, verse 16. Kapangyarihan nga lang ba na kumikilos ang banal na Espiritu o siya ay Diyos? John chapter 14, verse 16. And sabi po dito, si Jesus Christ po nagsasalita nung kanya pong paprubain na yung banal na Espiritu papakilusin. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Sino yung comforter na yan? That He may abide with you forever. Kasama natin hanggang sa mga susunod na panahon. Even the Spirit of Truth, tawag din sa kanya Spirit of Truth, whom the world cannot receive. Di ba yung mundo, hindi tinatanggap yan. Okay? Kaya nga yung iba hindi ligtas, wala silang Holy Spirit. Because it seeth Him not, hindi nila hinahanap. Neither knoweth Him, hindi nila inaalam. But ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Siya daw ay nanangan saan? Sa mga ligtas. Verse 26. Sino yung comforter na yon? But the comforter, which is the Holy Ghost. Di ba? The Holy Ghost, whom the Father will send, or the Holy Spirit, na pinadala ng Diyos in my name. He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amen? Yan ang trabaho ng Holy Spirit, mga minamahal na kapatid. Hindi lang siya basta-basta kapangyarihan. Kumikilos siya ng kusa, may sarili siyang isip. Amen? Yan pong Holy Spirit, mga minamahal na kapatid. At kasama po siya. Kaya nga minsan pag nagpipray ako sa Panginoon, hinihiling ko ang pagkilos ng banal na Espiritu. Diba? Tinatawag ko yung tatlo, God the Father. Dakilang Diyos, ikaw ay aking sinasamba, pinupuri. Ako'y humihingi ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako. At banal na Espiritu, ituwid mo po ang aking landas. Ituro mo sa akin ang dapat ko gawin. Diba, hinihiling ko yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. At maramdaman kita sa aking buhay, patawarin mo. Kasi nalulungkot ang Holy Spirit kapag nagawa tayo ng kasalanan. Tapos, susunod, dihiling ka na, aking Ama, ako'y humihiling. Kasi sabi ni Jesus Christ, humiling ka sa Ama. Amen? Diba? At sa dulo, i-address mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Diba? Tinawag mo yung tatlo. Okay? Sasama natin yung sa panalangin natin. And number 6, the regeneration. What is regeneration? Ibig sabihin ng regeneration, yung kaligtasan na naganap. Salvation. We believe that all men are sinners by nature and by choice and are. Tayo ay naging makasalanan dahil sa namanan natin kay Adan at Eva at minsan at kadalasan ito rin ay ating pinipili. Amen? Ang tao ay palaging pinipili gumawa ng kasalanan kahit alam nila ang tama. Therefore, under condemnation, we believe that those who repent
of their sins and trust in Jesus Christ as personal Savior are regenerated by the Holy Spirit. Amen? Dito tayo mas dapat na tumuldok, mga minamahal na kapatid. Dahil napakaraming gospel o mga maling gospel ang lumalaganap. From 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be a partaker of the divine nature. Diba naalala nyo ito, pinag-aralan natin sa Sunday School, having escaped the corruption that is in the world through lust. John chapter 17 verse 21. Bago ko po explain sa inyo. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Chapter 1, verse 13. Nandyan. Chapter 1, verse 13. Which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen? Mga kapatid, marami kumakalat ngayon na katuruan patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Na ito ay mali at wala sa Biblia. Ang masaklap, ito po ay minsan nanggagaling sa kapwa nating mga Baptist. Amen? Na itinuturing na ang kaligtasan na tinuturo nila ay tama. Ngunit nakapagpapahamak ng tao sa impyerno. Ako'y may narinig na merong lumalaganap ngayon sa bandang Cavite, Batangas, na nagtuturo ng pananampalataya pero wala nang pagsisisi sa kasalanan. Faith alone. Inabuso nila yung faith alone. Kaya anong ginagawa nila? Dahil ligtas naman na sila, may lisensya silang gumawa ng paulit-ulit na kasalanan. Faith alone. Walang repentance. Mga minamahal na kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ng pananampalataya natin ay faith alone. Pero with repentance. Amen? May kalakip na pagsisisi. Dahil, mga minamahal na kapatid, katulad yan ng isang anak na nagkasala sa kanyang magulang. Ang anak ay humingi ng sorry sa kanyang magulang. Ang i-expect ng magulang, hindi na uulitin ng anak yung kanyang ginawa. Naintindihan nyo? Ang tawag doon ay repentance. Nagsisi siya. Ibig sabihin, hindi niya nagagawin kung ano yung kanyang ginawa. Amen? Yun po ang tinatawag na repentance. Kaya lang, ang tinuturo na ito, mga tao na ito, nakapwa pa nating Kristiyano, na faith alone. Ang masaklap, narinig ko, na yung repentance para sa kanila ay kapag gumawa ka ng mabuti. Mga kapatid, nagiging by works na. Amen? Kinuha nila yung katuruan ni Zacchaeus, na si Zacchaeus, nung siya ay maligtas, nagkaroon ng good works doon eh. Ano yung good works doon? Ibinalik niya yung kanyang mga dinaya. Amen? Para sa kanila, yung ginawa na yun ni Zacchaeus ay pagpapakita ng repentance. Amen? Baka medyo nalilito kayo. Lilinawin natin. Maganda ang naging turo doon kay Zacchaeus, sa kwento ni Zacchaeus at ni Jesus Christ. Pero lilinawin ko, nagkaroon ng pananampalataya, nangaral ng Panginoong Jesucristo. Amen? Walang binanggit doon, may tumalo na verse, at doon makikita natin si Zacchaeus, willing na siyang magbago. Amen? Willing siya magbago. Mga minamahal na kapatid, nung time na yon, hindi niya pang ginagawa yung ibabalik niya yung yaman na kanyang nakuha. Tama po ba ako? Sinabi niya pa lang, nag-confess pa lang siya. Naintindihan niyo? Amen? Bakit? Kasi yung moment na tanggapin mo si Jesus Christ, doon napapasok ka agad yung repentance. Amen? Sa kanila kasi ganito, tinanggap si Jesus Christ, and then hihintayin muna nilang makagawa sila ng mabuti, at ang tawag nila doon ay repentance. Maling katuruan. Amen? Amen?
Tandaan nyo, ang tinanggap yung gospel ay ganito, nanampalataya kayo sa Panginoon at nagsisi kayo. Maaaring naiisip nyo, Pastor, nung tinanggap ko naman si Jesus Christ, that time, ako po ay naguguluhan pa, hindi pa malinaw sa akin. Amen? Di ba? Tama? That's natural, mga minamahal na kapatid. Kaya nga, little by little, pumapasok dapat sa atin yung repentance. Paunti-unti, hindi natin kaya ng biglaan talaga yun. Amen? Naintindihan? Isa po yan sa kumakalat. At isa pa sa kumakalat na mga katuruan, di ba? Nakasama. Tingnan nyo po, Mark chapter 16, verse 15. Or 15, 16 ba? Mark 16, 16. Si Jesus Christ po nagsabi niyan, kapatid. Ano sabi? He that believeth and is baptized shall be saved. Siya daw na maniwala at mabautismuhan ay maliligtas. So, ibig sabihin, sa phrase na yan, makapagliligtas pala ang bautismo. Amen? Ang nagsabi niya ay Panginoong Kristo. Pero kung titignan natin sa kasunod niya, but he that believeth not shall be damned. Ano yung mas nag-emphasis ang Panginoon? Sa pananampalataya. Amen? Nawala yung baptism. Bakit? So, ibig sabihin, ang pananampalataya ang pinakamahalaga at yun ang makapagliligtas sa atin mula sa kapahamakan. Pero bakit, Pastor? Isinama dyan yung believeth and is baptized. Kasi po, nung panahon po ng mga apostol, kapag nanampalataya po agad kay Jesus Christ, binabautismuhan po nila agad. Diretso na. Amen? Hindi po katulad sa panahon natin ngayon, ang utak ng tao, ang dami pang kung ano-anong nagpa-process sa utak natin. Kasi nga, galing tayo sa lumang pananampalataya natin eh. Kaya tinitignan pa natin, totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Di ba? Amen? Di ba? Kaya minsan, dapat babautismuhan na talaga kayo. Kaya lang, nalilito pa kayo. Amen? Kaya dumadaan muna sa process ng teaching para mas lalo nyong maunawaan bago kayo bautismuhan. Kasi dapat kapag binautismuhan, tama ang puso na totoo ang pananampalataya sa Panginoong Kristo at ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan. Amen? Yun yung tamang gospel, mga minamahal na kapatid. Hindi po kasama ang bautismo sa kaligtasan. Amen? At hindi po kasama ang gawa sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Nakaturuan ng iba na kapag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay active sa music team, kumakanta ka, kapart yun ng iyong kaligtasan. Amen? Paano pag na-hospital ka, hindi ka na makakanta? Diba? Napilay ka, hindi ka na makapuntang church. Eh di hindi ka naligtas kasi part ng kaligtasan yung works. Yan ang tinuturo nila. Napakalaking panlililang sa tao. Mga minamahal na kapatid, kung bakit ako nagagalit sa ganyang katuruan, dahil ipapahamak niya ng tao sa impyerno. Amen? Hindi nag-iisip yung mga ganyan nagtuturo na mapapahamak nila yung tao sa impyerno. At ang hirap sa impyerno, masakit sa impyerno, mga minamahal na kapatid. That is why ini-encourage ko kayo, yung mga mahal nyo sa buhay. Yayain nyo, share nyo ng salita ng Diyos. Dahil napakahirap sa impyerno, napakasakit sa impyerno. Amen? Kaya madiin tayo dito sa katuruan ng kaligtasan. Amen? Na kapag ako na ang nagturo nito sa inyo, mga minamahal na kapatid, huwag kayong maniniwala sa akin. Amen? Maaaring ako ay ligtas, pero pwede din ako makapagdaya. Maaaring kayo ay ligtas, pero pwede rin kayong madaya at makapagdaya. Amen? Sinabi po yan sa Timothy, na silang mga ligtas, sila po ay nakakapagdaya. Amen? At pwede rin dumating yun sa ating mga minamahal na kapatid. That is why matibay tayo, pinaninindigan natin ang pananampalataya, and that is the Baptist faith. Amen? The Baptist faith. Huwag sana tayong malilito kung may dumating sa inyo, kumatok sa inyong bahay na magturo ng ganitong kaligtasan. Amen? Doon tayo tumindig sa kung ano yung ating natutunan, yung ating napag-aralan. Huwag kayong maliligaw, mga minamahal na kapatid. Amen? Yung mga batang nandito, tandaan nyo yung sinasabi ko. Kasi nung kaedad nyo ako, tinandaan ko yung tinuro sa akin. Nilagay ko sa utak ko, memorize ko yung lahat ng mga verse patungkol sa kaligtasan.
Kaya ngayon, natandaan ko yung mga bagay na yun. Pinag-aralan ko sa Biblia at doon ako tumitindig. Amen? Kaya pag may naririnig ako ng maling katuruan, gumaganon yung tenga ko, anong sinabi mo? Diba? Baptist ka pa naman, pero ganyan ang tinuturo mo. Diba? Nagagalit ako sa ganong katuruan, mga kapatid. Dahil hindi na natin maaagaw yung mga taong pumunta sa impyerno o pupunta sa impyerno. Dahil naniwala sila sa pagdaraya na nangyari sa kanila at nasabi natin. Amen? Hindi natin sila pwedeng bawiin sa Panginoon. Panginoon, I plead you, nakikiusap ako sa'yo. Nagkamali lang ako ng sinabi sa Kanya. Huwag mo siyang puntahin sa impyerno. Hindi pwede yun. Wala tayong kapangyarihan makiusap sa Diyos. Ang magagawa natin, sabihin sa kanila yung tama hanggat tayo ay nabubuhay. Amen? Amen. Kaya huwag tayong maliligaw, mga minamahal na kapatid. Malinaw na sinabi ng Biblia dun sa nauna natin, sa mga naunang verses. Diba? 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Open ulit natin, mga kapatid. Pasensya kayo, dito yung aking tinitindigan, mga kapatid. Tinutuldukan kasi kumakalat po talaga siya sa panahon natin ngayon. At hindi ko alam na kung kailan siya darating dito sa ating lugar. Gumagapang po siya, mga minamahal na kapatid. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brethren, sinong kausap? Mga kapatid, mga ligtas, stand fast, tumindig ka, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Tumindig ka dun sa tradisyon na pinag-aralan natin, na natutunan nyo. Huwag kang aalis doon. Amen? Huwag kang magko-compromise doon. Chapter 3, verse 16 to 17. Now the Lord of peace give you peace. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. 6 pa lang muna. 6. Now we command you, brethren. Anong utos ni Pablo? Utos niya sa mga kapatiran, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw. Ano ibig sabihin ng withdraw? Umalis ka dyan. Amen? Yourselves. Ialis mo dyan yung sarili mo. From every brother. Tignan nyo, sino yung kinakausap? Pag sinabing brother, ibig sabihin, kapanalig mo yan sa pananampalataya. Naintindihan nyo? Kasi merong papasok dito na mandaraya, magtuturo siya ng mali. Naintindihan nyo? Anong sabi? Withdraw, humiwalay ka dyan. Anong kasunod? That walketh disorderly. Di ba? And not after the traditions which he received of us. Ano yung karugtong yan? Nung nandun sa verse 1. Di ba? Nandun sa chapter 1. Yung karugtong niya. Verse 7, for yourselves know how ye ought to follow us, but we behave not all ourselves disorderly among you. Iniingatan nila Pablo. Amen? Anong utos niya kay Timothy? Umalis ka, iwanan mo yung mga kapatid na nagtuturo ng mali. Amen? Diba? Biblical ang pag-alis sa maling doktrina. 14. And if any man obey not our word by this epistle, kung hindi daw sila susunod, anong sabi? Note that man. Markahan mo ang taong yan and have no company with him. Grabe, no? Huwag mo na siyang samahan. No fellowship. This fellowship, that he may be ashamed, para malaman niya na siya ay mali sa kanyang tinuturo. Amen? Hindi mo naman aawayin. Iwasan mo lang para mabagaan siya sa kanyang puso. Nasasabihin niya, nilalayuan ako ng mga tao. Ano bang mali ko? Di ba? Magdadalang hiya siya sa sarili niya dahil nagtuturo siya ng mali. 15. Yet count him not as enemy. Tingnan niyo, huwag mo ituturing na kaaway, but admonish him as a brother. Kapatid mo pa rin siya, paalalahanin mo siya. Amen? Pero may nauna, layuan mo na siya. Kapag di siya nagbago,
huwag mo siyang babalikan. Naintindihan? Amen. Nakintindig lang tayo kung sa ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya pag may nagturo, kung ako man magturo ng ganito, umalis kayo mga kapatid. Kasi ako na yung nagtuturo. Kung may nagtuturo dito na ganon, iwasan nyo. Amen? Kung may pumasok dito na ganon nagtuturo, galing ng ibang simbahan, papaalisin natin. Amen? Mahigpit ako sa doktrina mga kapatid. Ayaw kong malason ang ating simbahan. Number 7, the church. We believe in the unity of all true believers in the church, which is the body of Christ. And that all believers, both Jews and Gentiles, are added to this church by the baptism of the Holy Spirit at the time of salvation. Kailan nadadagdag sa church? Baptism kapag nabaptize of the Holy Spirit. Ano yung baptism of the Holy Spirit? Nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen? We believe that this church is manifested o nahahayag through the local church, which is a congregation of immersed believers, yung mga nalubog, mga nabautismuhan, associated by covenant of faith. Di ba? Ano yung covenant of faith? Yun, yung statement of faith. Naniniwala tayo dito. Okay? Kaya nga papapirmahin ko kayo dito kung totoong naniniwala kayo dito. Kasi kung hindi, pwede kayong umalis. And fellowship of the gospel. Observing the ordinances, baptism, and Lord Supper of Christ. Governed by His laws, not by other law of constitution. Okay? Batas na nandito. Hindi yung Philippine Constitution o batas ng ibang bansa. Exercising the gifts. Ano yung gifts? Yun yung sabi ko sa inyo. Magkaroon tayo ng ministry. I-exercise natin, gamitin natin sa Panginoon. Rights and privileges invested in them by His Word, and that its officers and pastors and deacons whose qualifications, claims, and duties are clearly defined in Scripture. Tignan niyo po, mayroong duties and qualifications sa pastors, sa officers, and sa deacons. Diba? Nakapag nilabag yan, wala tayo sa statement of faith. Nandun yun sa Timothy. We believe the true mission of the church is the faithful witnessing of Christ to all men as we have opportunity. Kung may pagkakataon tayo, i-share natin si Jesus Christ sa ibang tao. Amen? Kasi may mga friends tayo pwede natin ma-share sa kanila. We hold that the local church has the absolute right of self-governing, free from interference of any hierarchy of individuals or organizations. Hindi tayo dapat na papamunuan ng gobyerno, ni porok, ni kapitan, ni mayor, ni presidente. Kasi may sarili itong government. Amen? Hindi dapat sila nakakatayo dito. Okay? Dahil hindi ito senado, hindi ito barangay hall, ito ay church. Amen? Kaya bawal mangampanya sa church. Naintindihan? Amen? Bawal sila tumungtong dito at mangampanya. Pwede silang bumisita. Diba? Pero bawal sila mangampanya. Sa dadating na botohan, iboto nyo ako. Diba? Tapos tatayo dito sa pulpito. Bawal. Pwede ko siyang i-introduce. Mga kapatid, may tumatakbo dito na kapitan. Nasa inyo pong desisyon kung iboboto niya siya. Diba? Amen? Pwede rin natin siyang ipanalangin. Ipag-pray natin siya kung siya man ay maluluklok at maging maayos siya. At the same time, share natin siya ng gospel, ng Word of God. Hindi mawawala yun. Amen? Kasi yun yung purpose natin. Hindi para i-bless siya. Kasi yun yung paniniwala ng ibang politiko Kung pumunta ka ng simbahan, i-bless ka para manalo ka. Hindi ganon. Ang Panginoon ang maglalagay sa kanya. That the one and only superintendent is Christ through the Holy Spirit. Ang namamahala dito ay ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. That is scriptural for true churches to cooperate with each other in contending for the faith, sa pananatili, sa pakikipaglaban sa pananampalataya, and for the furtherance of the gospel, sa pagsulong ng gospel. Amen? Sa pagtuturo that each local church is the sole judge of measure and the method of its cooperation, and that on all matters of membership,
of policy, of government, of discipline, of benevolence, the will of the church is final. Amen? May sarili itong gobyerno. Kaya kung ano ang sasabihin dito ng pastor, yan ang mangyayari. Kung ano ang pagdidesisyon ng church, yun ang mangyayari. Amen? Na hindi pwede makailam ang ibang tao o ang ibang local churches dito. Amen? Parang ito, hindi ko pwede pakialaman ang Living Stone. Dahil may sarili silang government. Naintindihan? Nire-respect natin yung authority na meron doon. At the same time, sila rin dito. Okay? Yun po yung church, mga minamahal na kapatid. At ang church ay hindi po itong building, kundi tayo po, mga mananampalataya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, nandito kayong lahat. At narinig nyo itong katuruan na ito. Kasi pipirma tayo dito lahat. Tayo lahat. Ipiprint ko ito, tapos bibigyan ko kayo ng copy para maging reference nyo, ilagay nyo sa folder nyo, sa pader nyo, na ito yung pananampalataya namin. Para pag may pumasok sa inyo, mag-Bible study, nagturo ng kung ano-ano, tingnan nyo doon. Ay, ito yung kaligtasan namin. Mali yung sinabi ng ano na yun, pumasok na yun. Di ba? Okay, so doon nakabase. O kaya kung mapunta man kayo ng ibang lugar, ibang bansa, dala-dala mo yun. Ito yung statement of faith namin. The Baptist statement of faith. Ito yung aming pananampalataya nakasulat dito. Amen? Parang yan yung last will testament ng Panginoong Jesucristo. Nakasulat. And last, the last things, o yung mga huling bagay, o yung mga huling mangyayari sa hinahanap. Okay? We believe in that blessed hope. Naniniwala tayo sa pinagpalang pag-asa. Ano po yung pinagpalang pag-asa? Na darating si Jesus Christ. Amen? Yung iba hindi naniniwala dyan na darating si Jesus Christ. Amen? Yung mga JW hindi naniniwala dyan na babalik si Jesus Christ. Ang paniniwala nila, pag namatay sila, tutulog sila. Di ba? Ganun sa kanilang paniniwala. Okay? Tayo, kung bakit tayo nagsisikap, kung bakit tayo umiiwas sa paggawa ng kasalanan, kasi anytime pwedeng bumalik si Jesus Christ. Paano kung naaabutan tayo ni Jesus Christ, humihiti tayo ng Yossi, tapos nag-rapture, pagdilat ng mata mo, Panginoon, sorry. Diba? Biglang babalik si Jesus Christ, mga minamahal na kapatid, na hindi natin alam at hindi natin inaasahan. Paano kung nandun ka sa lansangan na hindi pagsabunin, ikaw talaga. Pagdating mo sa langit, nag-rapture po, Panginoon, sorry. Nagulat ka karap. Kasi yung pagbalik ng Panginoon, isang kisap mata. Pagdilat ng mata mo, nandun ka na kagad sa alapaap kasama si Jesus Christ. Diba? Sabihin sa'yo ni Jesus Christ, ikaw talaga. Diba? Ikaw talaga, pinapagalita ka na ni Pastor, paulit-ulit ka. Amen? Diba? Gusto nyo maabutan na gano'n ng Panginoong Jesucristo? Ayusin nyo yung buhay natin. Kaya, asahan natin ang pagbabalik ng Panginoon. Isipin natin, babalik ang Panginoon mamaya, bukas, susunod na araw, susunod na buwan. Kaya huwag tayong gagawa ng kasalanan. Dahil mahirap matagpuan tayo ng Panginoong Jesucristo na nasa kasalanan tayo. Amen? Amen. Mabuti nang maiwan yung mga pustiso. Diba? Huwag lang natin madala yung ugali natin dun sa alapaap. Imminent. What is imminent? Nalalapit na. Pre-tribulation and pre-millennial coming of the Lord Jesus Christ for His redeemed ones and His subsequent return to the earth with His saints to establish His millennial kingdom. We believe in the resurrection of the body, the final judgment, the eternal felicity of the righteousness, and the endless suffering of the wicked. Amen? Ang paniniwala natin ay pre-tribulation or pre-millennial coming of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo naniniwala sa mid o sa post-tribulation. Ano po, pastor, ang pre-tribulation or pre-millennial coming of the Lord Jesus Christ? Okay? So, itatopic ko ito, sinamarize ko lang. Kasi may mas malalim dito. Itong lahat ng 8 ito, ituturo ko sa inyo ito. Sisikapin ko sa taong ito. Ituturo ko sa inyo ito ng mas malalim. Okay? Para mas lumalim tayo sa pananampalataya. What is pre-tribulation?
Naniniwala tayo na rapture muna bago dumating ang 7 years na tribulation na paghihirap dito sa lupa. Okay? Bakit? Aalisin niya muna yung kanyang mga saints. Okay? Para hindi dumaan ang paghihirap sa 7 years. Pagkatapos nung darating yung tinatawag na millennial kingdom. 1,000 years yun. Kasama natin si Jesus Christ. Maghahari si Jesus Christ. Isipin mo, ang tagal nun. Diba si Sister Jen, ilan taon na po kayo? 41 years ka na pong nabubuhay. Na-enjoy niyo po ba yung buhay niyo? Diba? Na-enjoy natin yung buhay natin sa panahon natin yun. What more pa kaya yung 1,000 years? Sister Jen, 41 years, masaya na siya sa buhay niya. Paano pa kaya pag 1,000 years? Sobrang saya. Diba? Kasama mo pa ang Panginoong Jesucristo. Amen? Walang sakit. Diba? Walang uban. Amen? Walang arthritis. Walang malabong mata. Amen? Walang peking ngipin. Diba? Walang utang. Walang sakit ng ulo. Wala na lahat doon. Ha? Chelsea daw, magubutong pa nun. Hindi ka Chelsea. Amen? Yan po ang last things. Yan po ang mga huling mangyayari sa panahon. At dyan po tayo naniniwala. At naniniwala tayo pagkatapos ng millennial kingdom ay ang mga masasama, ang mga makakasalanan na hindi tumanggap kay Jesus Christ, sila po ay susunugin ng walang hanggan din. At yun nakakatakot. Darating yung panahon na yun. Ihulog sila sa pinakamalaking lawa ng apoy. Lahat na hindi na nampalataya kay Jesus Christ. Amen? Kaya ngayon pa lang siguraduhin natin ang ating kaligtasan kung totoo tayo ligtas. Amen? Let's go to the Lord in prayer. That is the practice statement of faith. Panginoon, salamat po sa amin na pag-aralan the statement of faith na dito dapat kami tumungtong mga minamahal na kapatid at hindi sa mga sinasabi ng kung sino-sino lamang tao. Panginoon, naway hindi po kami mataya upang kami hindi makapandaya. Tulungan nyo na ang gawain na ito ay magpatuloy sa tamang katuruan na naayon sa Biblia na may basihan at hindi wala lang. Naway ang bawat isang kapatiran na nandito ay lumago sa kanilang pananampalataya. Maging ako, Panginoon, na pastor nila ay lumago, Panginoon, ng patuloy upang maituro sa kanila dapat nilang gawin at sila po ay makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Ito po naway pagpalain nyo sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Ito po ang aming dalangin, binabalik sa iyo at ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.